Masyado lang magulo ang mga ating bayan, ang ating mundo, ang ating Pilipinas, bansang Pilipinas. Magulo na talaga, guys. Kaya dito muna tayo sa dalampasigan. Magpalipas ng stress. Wala na. Toxic na talaga. Kahit saan ka makinig sa radyo, sa telebisyon, sa social media, hindi mo na alam ang gagawin mo. Buhay Pilipinas. Puro na lang kayo hearing dito, hearing doon, Senate, Congress. Wala na ba talaga kayong maisip? Ano ba yung hearing nyo? Puro lang kayo siraan dito, siraan doon. Tingnan nyo, guys. Dumarami ang ating bagyo. Hindi na natin alam ano gagawin nyo. Lubog na lahat ang ating mga kapatid. Nakakaawa na talaga. Sobra na. Biruin nyo, puro kayo hearing. Samantala, ang ating bayang Pilipinas, wala na. Binaha na, nalulunod na. Ngayon, baka hindi nyo alam. Minsan nga, mayroon na tayong kapatid na OFW na bitay. Hindi alam ng Pilipinas. Akoy, ano ba yan? Ano, hindi mo worry na gano'n na lang ang nangyayari. Diyos ko day. Kaya, naisip ko tuloy na dito muna tayo. Magpalipas oras. Grabe. Hindi mo malalaman kung ano nangyayari. Ngayon, kami na magsabi sa inyo. Mayroon na namang palapit na bagyo. 2 daw yan. Grabe yung mga bagyo na yan. 2 daw yan. Coming soon in the Philippines. Tapos, handa na ba kayo? Handa na ba ang ating mga opisyalis ng gobyerno sa darating na mga dilubyo? Ay, Ginoo. Sana, kagaya ni Duterte noon, parating pa lang nakahanda na. Hindi yung nandyan na, saka pa kayo mag-meeting di abansi. Ay, Diyos ko. Wala na. Marami nang nalulunod ng mga tao. Saka pa kayo put into action. Hindi ko maintindihan. Ay. Tapos, mayroon na namang nagsasabi. Ayun, narinig na naman natin. Kaya pala hearing. Kasi may bayad pala kayo. Wala namang, hindi maganda yung nyo. Kaming manunood, kaming mga ultimong mga Pilipino, ultimong mga mamayan, kung paano kayo naghiring-hiring dyan. Diyos ko. Diyos, bias. Kung panig mo dito, papanig ka dyan. Pag hindi mo kabaro, ay, latang-lata ka talaga. Biruin mo. Kahit ano na lang pinaghihiring-hiring ninyo dyan, personal na, wala. Tapos, sabi pa nga ni Congressman Marcolita, yung legislative aid ba yan? Kaya pala kayo mayroon kayong Senate hearing, Congress hearing. Ang ibig palang sabihin yan, mayroon kayong mga Q&A dyan na mga tanungan, inimbestigan nyo, para makabuo kayo ng batas. Hala, ilang hearing na ba? Wala man lang nasabi, ito yung batas na nabuo namin, ganito, ganyan. Wala. Puro lang kayo personal na siraan, ganito, ganyan. Kaya, example lang yun kay Harry Roque. About Pogo. Wala kayo na sausaw about sa Pogo niya. Anong ginawa nyo? Binirada nyo ang kanyang lifestyle, ang kanyang buhay. Diba? Mayroon na kayong lifestyle check. Ganun na lang. Tapos, ano-ano na ang hahanap kayo ng ng rason na doon kayo titira. Biruin mo.
Kung may mag-hearing pala kayo dyan, may bayad pala kayo, milyon-milyon. Diyos ko, tingnan nyo. Oh, flood control fund. Saan? Bakit ganyan ang nangyari? Hindi lang milyon yung ginastos nyo araw-araw, milyon. Milyon. O ngayon, napakaganda yung panawagan ni Inday Sara Duterte. O tingnan nyo guys, dahil sa bangayan ninyo, nilalait nyo na yung isang tao na kesyo, unstable, out-sound-minded, insane, incapable. Marami kayong siguro sinabi nyo pa na drug addict, ganun. Ngayon, hinamon kayong lahat ng mga aspiring, mga candidates, mga government officials na magpa-hair follicle test o magpa-drug test. Kasi sinabi niyo siya ay outside-minded, insane, incapable, unstable. Anong ginawa niya? Hinamon kayo ni Inday Sara na okay, dalawa sa akin, magpa-test ako. Dalawa. Neuro at saka hair follicle test. Kayo, drug test lang, hair follicle test. Bakit walang tumugon? Isa lang. Yun, isa sa Davao, si Pulong Duterte at saka si Mix Nograles. Bakit yung iba? Ang dami ninyong mga politician. Sige na. Ngayon, mayroon na naman tayong naririnig. Mayroon na raid doon sa Malacanang Complex. May nagsasyabo daw doon. Shabu din. Tingnan nyo. Na-raid sa Malacanang mismo. First time in the history, ganun ang nangyari. Oh my God. Ano ba yan? Pagod na tayo guys. Dito na lang ako sa dagat. Makinig sa alon ng tubig ng dagat. Yun. Mabuti pa yung mga alon. Tahimik, malinaw. Walang kumukontra kahit saan sila hinahampas ang mga alon na yan. Tingnan nyo yung dagat guys, dito sa Mindanao. Sana ganyan din ang Pilipinas. Mahusay, malinaw, pantay. Diba? Ay, Diyos ko. Talaga. Ngayon ko lang nalaman yung palang ginagamit ng mga pera na gastusin sa ating bansa ay pera ng mamamayan, kaban ng bayan, pera ng Pilipinas, pera ng bawat Pilipino. Ay, Ginoo ko, Diyos ko day. Ang korupsyon, grabe. Ganyan kadami. Alam nyo, take my words, mark my word. Sabi ko, yung utang natin trilyonis na. Ilang trilyonis na yan. Nagbinta na tayo ng gold. Tapos, ang korupsyon, rampant na, severe na ang korupsyon natin. Ngayon, guys, korupsyon yan, ibig sabihin nasa bulsa nila. Hindi yan lumabas, hindi yan revolving yung pera. Hindi yan napunta sa, revenue return natin. Walang revenues na mangyayari dyan. Ano kayo ang mangyayari? Utang pa naman yan. Anong ibabayad natin? Yung pera na sa kanila lang. Darating ang panahon. Lahat ng kumikita na Pilipino sa Pilipinas, kahit barbero ka lang, kahit basurero ka lang, may rata ka dyan, magbayad ka ng ilang porsyento para makabayad tayo sa ating utang ng Pilipinas. Ay, Diyos ko day. Ewan ko sa inyo guys. Dito na muna ako sa dagat at magpahinga. Ayun, sisip ng masariwang hangin. Toxic na ang bawat paligid natin. Napaka-toxic na talaga, as in. Okay. Kahit ganun pa man guys, please don't forget to like and subscribe to my channel, Mother Maring Vlog.